po ay bumabati po ng isang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay natangin lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating minamahal na ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeda at sa mga beloved children po at sa di malilimutang turo at aral po na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa ating pong mga beloved workers at sa assigned worker po sa dakong pong UAE, sa ating pong beloved ordained preacher and his beloved family, sa ating pong beloved instrumentalist, at sa lahat po na ginagamit ng sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, baguhan man at datihan, at isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ako po ay bumabati ng isang blessed happy 24th year church anniversary sa dako pong ito. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagkaroon po ng pagkakataon na magpapasalamat po sa kanya, sa kabutihan po na pinagkaloob sa amin ng mahal na Panginoong Hesus. Magmula nung makakilala po kami sa gawain ito, way back 1991, nang makakilala po ang aking beloved lola at ang aking beloved papa. Ang aking beloved lola po ay may karamdaman po siyang ovarian cancer. At nung paunlakan niya po ang paanyaya po dito sa dako ng sa Jesus Mercosade International Ministry. Diyan po na tumanggap po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nagpabautismo. Diyan po na gradual healing po ang pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanya. At ganun din po ang aking beloved father po. Madami po siyang bisyo po ng kalalakihan. Alak, sigarilyo, nagda-drugs din po yan. Ngunit nung tumanggap po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at magpabautismo sa tubig sa kanyang pangalan, dyan po na binago po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa isang pamilya po kung naglilingkod nga po ang isa, andyan po na hindi po pa hintulutan ng mahal na Panginoong Hesus na hindi po rin po makakilala po ang buong pamilya. Kaya po, ang aking beloved papa, andyan po na ini-invite niya po ang aking beloved mama, ngunit grabing tanggi po ng aking beloved mama dahil ayaw niya po talagang sumama sa gawain na to dahil isa nga po siyang Katoliko at hindi po inayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po makakilala po ang aking beloved mama sa gawain ito. Ako po yung ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang makakilala po ang aking beloved mama at sumama po sa gawain na to. I was 3 years old po nung habang naglalaro po kami ng aking beloved tita. Andyan po na sa isang banda po, nagluluto po ng tinapa po yung aking beloved lola at beloved lolo doon po sa malaking lutuan na puno po ng tubig. Andyan po na habang naglalaro po kami ng aking beloved tita, hindi po inaasahan na ako po ay matulak. Sa oras na yon, talagang yung aking left hand, batang-bata pa po ako, so napaka po ng aking katawan. Nandyan po na nasausaw po to ang aking left hand hanggang po sa may kilikili. Nandyan po na nabigla po silang lahat. Nandyan po, paghila po ng aking beloved lolo sa akin, hinaplos niya po ang aking kaliwang kamay. Nandyan po na nagbakbak po talaga at nagdilaw na po ang aking katawan. Andiyan po na sinugod po ako sa hospital at sa dalawang hospital po yan, tinagyahan po ako dahil malala na po yung aking pagkasunog. Andiyan po na nirefer po ako sa isang malaking hospital at nilagyan po ako ng paunang lunas. Ngunit ang sabi po ng doktor is 3rd degree burn po ang nangyari sa akin at tinapatan na po sila na matagal tong gumaling dahil nga po 3rd degree burn. Ngunit napakadakila po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 100% na
faith po ang binitama po ng aking beloved Papa. Andiyan po na nagdesisyon po siya na dalhin po ako sa gawain. Overnight prayer po noon, dahil po sa Pilipinas, ang overnight prayer is magdamagang pagpupuri. Andiyan po na sumama po ang aking beloved mama. At sa mga oras na yon, habang nagpupuri, talaga pong kita naman po nila na umiiyak po ako dahil sa sakit. At hanggang sa ongoing po yung gawain, andiyan po nakikita po nila ako na nakatulog na po ako. Kinabukasan po nakita po nila ang aking kamay, parang wala man pong nangyari. Pinagaling po ng ating pinakamamalaping Isus. Kung nakikita niyo po, talagang napakalinis po ng aking kamay. Wala pong bahid na nagkaroon po ng 3rd-degree burn. Andyan po yung pagpapala po ng ating pinakamamalaping Isus sa amin, sa akin. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Isus sa karagdagang buhay po na pinagkaloob niya po sa akin, beloved mama, sa pang-apat po na pagbubuntis po niya. Dahil maliliit pa po kami, nagkaroon po siya ng ectopic pregnancy. Kung alam niyo po ang big sabihin ng ectopic pregnancy po yun, yung bata, nabuhay po siya sa labas ng bahay bata. Ngunit andyan po na hindi namin po alam na ectopic pregnancy po ang aking beloved mama. Yung mga oras na yun is gabi. Ang aking beloved papa ay nasa gawain, nasa pastoral po, dahil nagpapasting po siya, nagpupuri po siya doon. At yung aking beloved mama, kami lang po yung kasama niya. Nagpatulong po siya sa toilet. Pag-akay ko po sa kanya, bigla lang po siyang natumba. Talagang nanirik po yung mata niya. Hallelujah. Pagkikita ko po talagang akala ko nahimatay lang po dahil bata pa po ako. Hindi ko po alam na nawawala na pala po siya ng buhay dahil 50-50 na po pala siya. Kinaumagahan pa po siya namin dinala sa hospital. Andyan po na pagdating po sa hospital, talagang comatose po siya. Comatose po ang aking beloved ng 5 days. At nasa hospital po siya, nasa ICU, ang aking beloved mama. At dinadalaw lang po siya ng beloved worker para pag-pray doon. At naiiwan po kami sa bahay. Din po ang aking beloved papa, siya po yung nagbabantay doon. Sa ikalamang araw po, nakita niya ang aking beloved pastor, minamahal. At nakita niya ating beloved pastor na nililehas siya. Nung pagkakita niya po, talagang nabuhay po ang aking beloved mama. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kagalingan niya na hindi mababayaran ng kahit anong mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan din po ng aking beloved papa. Habang naglilingkod po kami sa gawa nito, hindi laging puro rosas. Diyan po mayroon din po pagsubok. Diyan po nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved papa sa tubig sa baga. At ang ginawa niya lang po is pag-ayon na po minamahal at pagbuburi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po yung kagalingan na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagkaroon din po siya ng bato sa bato. Diyan po na dapat dadalhin na po siya sa Manila para i-laser. Ngunit nag-ayuno po siya ng 5 days absolute. Andiyan po na sa dalangin ng ating beloved Malapastor. Andiyan po na instant kagalingan po na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved Papa. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala pinagkakaloob niya po sa amin. Dati po, nung bata po kami, talagang napakahirap po ng buhay. Ngunit, diyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon
sa kanyang sa provide niya sa araw-araw sa amin. Nakapagtapos po kami ng pag-aaral na hindi po nagtatrabaho po ang aking beloved papa. Wala pong trabaho ang aking beloved mama. Andiyan po na ang mahal na Panginoon Jesus po ang nag-provide po sa amin ng pangangailangan. At napapasalamat po ko sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus na dati-dati po, pag yung mga tita ko po kasi halos sila nasa abroad, minsan naiinggit po kami na meron silang mga boxes, mga ganyan. Tapos pag nakakita ko ng aeroplano, talagang sabi ko, one day, sasakay ako. Pinagkalo po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandito po kami, at dinala niya po kami dito sa dako ng abroad. Ngunit papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang yan. Sa aking trabaho po, hindi man po karapat dapat talagang halos 1 year na pong wala yung amo ko. Pero nagsasahod po ako sa pagpapalang yan. Salamatan ko sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. At hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay natatangi lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.